naampon daw ako kasi nga hindi ko daw kamukha yung mama ko. Kaya nagtanong ako. Tapos sinabi na sa akin na ano pa, ako lang daw ako. Ano nararamdaman mo na bakit ganun parang inaayawan ka ng tatay mo? Sa totoo nga lang po, gusto ko po siyang makita. Kapalagi ko po nga dinadasal sa Diyos na sana po tanggapin niya nga ako bilang anak niya. Kahit huwag niya lang po ako suportahan. Oh. Kasi nga gusto ko siyang makausap. Pero nung nalaman ko na nakablock na ako sa FB niya, sabi ko po sa sarili ko, wag ko na lang po pilitin. Kasi nga baka nga ayaw niya nga ako tanggapin. Andun naman yung lolo at lola ko. Kaya naman nila po na yung pagmamahal na di niya binigay. Hindi ka ba nahihirapan na yung anak mo is nagsasuffer mula noon hanggang ngayon dahil sa kagustuhan niya makita yung kanyang tatay? So Aisha, ang reason kung ba't nandito ako ngayon dahil nakita ko lalong-lalo na napakasipa mo sa pag-aaral, paglalakad mo, may ibibigay ako sa'yo. Sana makatulong ito, no? Ayan. Maraming salamat po. Malaking tulong na po sa pamilya ko. Ganito kahirap mga kababayan. Araw-araw. Mabuti tag-araw pa to. Ano pa kaya mga kababayan pag tag-ulan? Maputik, madulas tong bundok. Kahapon ay siya nung hinahabol ka namin. Halos mamatay-matay kami sa pagod. Sige, huwag kang dito ka sa daanan nyo baka. Wala namang ahas dito. Wala naman po. Wala. Ay, salamat. Pawis na ako. Hello po, magandang hapon. Hello. Daddy Frankie, ito po lang yung tunay kong nanay. Ay, hello. Hello, Nay, magandang hapon. Nandito kami kahapon. Hindi ka namin nakita. Oh, ikaw pala yung... Pangalan niyo po? Dayan po. Dayan. Oh, may gusto kaming ibigay kay Aisha kaya kami napabalik dito. Pwede bang makausap kayo ulit? Okay. O, ayan mga kababayan, no? Salamat sa Diyos at nandito na po tayo sa harapan ng bahay nila Aisha. At thank you din kasi sa pagkakataon na ito, nandito po yung tunay na nanay ni Aisha. At syempre si tatay, kahapon na magpunta kami rito, wala si tatay dahil nasa trabaho. Pero siguro ay sa pagkakataon ito is nandito na si tatay, napaaga-aga ang kanyang uwi. Dahil construction din daw trabaho nyo, no tay? Magandang hapon tay. Ayan. At syempre mga kababayan, natagalan nga ka pala ang paghihintay namin kay Aisha dahil meron pala siyang practice. Ano yan? Anong? May match po kami ngayon eh. Oh, ano naman na resulta? Kumusta naman? Okay naman po, kaya nanalo naman po. Nanalo ikaw? Opo. Galing. Tuloy-tuloy lang. Nanay Dayan, hindi ka namin inaabot dito kahapon. Hindi ka namin na pero napag-usap na kami ni nanay kaya nalaman ko na yung kwento ni Aisha. At maraming napaiyak sa kahilingan ng bata na gusto niyang makita yung totoong tatay niya. Pwede ba naming malaman kung hindi mo mamasamain kung okay lang? At nga pala, bago tayo tuloy magpatuloy, nakabidyo po ito. Okay lang na i-upload namin, no? Okay lang. Okay lang din ba na malaman namin yung totoong nangyari? Para, kasi nakikita ko sa pag-uusap namin ni Aisha kahapon, parang marami siyang katanungan sa kanyang sarili na hindi niya pa nauunawaan ang lahat. Pwede ba akong tumabi dyan? Yan, para marinig sa mic. Sige. Sabi kasi ni nanay, parang bunga siya ng hindi na paghandaan, tama ba? Opo. Pwede ba ikwento mo sa amin ang simula? Bali, nag-aaral po ako, 4th year po ako noon. Tapos, nabuntis po ako. Pero kahit nabuntis po ako, nagtapos po ako ng 4th year.
Opo, sinabi ko po doon sa papa niya na yung tunay na ama na buntis ako. Kaso nung time na noon may iba na siyang kasintahan, kaya sabi niya hindi daw siya handa. Kaya hindi ko na rin pinilit po. Nabuntis ka, tapos sinabi mo, ang pagkasabi mo, mayroon pala siyang girlfriend. Opo. Nakatuluyan din niya po yun. May anak din po siya doon. Hanggang ngayon. Hindi po, naghiwalay din po sila. So may asawa ngayon yung tunay na tatay niya? Hindi ko na din po alam ngayon kung may asawa po siya. Nasaan lugar siya? Nandito lang din po. Andito lang din. Opo. Sige, okay lang kahit hindi na natin banggitin pangalan niya. Opo. Kasi gaya na akin sinabi, ayoko rin makasakit. No? Pero ano to naman ang gagawin natin pag-hide, alam niya sa sarili niya na siya yung tinatapik natin. Kasi ang bata, kahit anong gawin natin, anak niya yan, hindi natin pwedeng ipagkaila. Opo. Kahit minsan, di pa kayo nagkita? Hindi na po. Pero siya po, nag-reach out po siya. Nag-add po siya doon sa tatay niya. Pero hindi po siya inaccept. Bagkus po, block agad. Binlock agad. Opo. Pero sa sitwasyon ba ni Aisha, Nay, syempre anak mo yan. Kahit anong mangyari, dugo sa dugo, mas malakas talaga yung power ng anak sa ina. Hindi kahit hadlangan mo yan, yung pakiramdam ng bawat isa. Hindi ka ba nahihirapan na yung anak mo is nagsasuffer mula noon hanggang ngayon? Dahil sa kagustuhan niya makita yung kanyang tatay. Siyempre po, masakit din po sa akin. Nahihirapan. Opo. Kasi siya na po naghanap ng paraan para sana mag-reach out siya sa tunay niyang ama. Kaso lang, ayaw siguro talaga niya na kilalanin na anak si Aisha, kaya ganun. Saka-sakaling magkikita na kayo ng tatay mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? Tatanungin ko po siya, ba't hindi niya po ako matanggap bilang anak? Ba't ayaw niya po akong kausapin? Napakahirap mga kababayan, napakahirap ng sitwasyon pag ganito talaga. Kaya sa mga tatay, nanay, bago tayo gumawa talaga ng mga bagay-bagay, pag-isipan natin maigi bago tayo pumasok. Dahil pag nangyari na, kawawa ang magiging anak natin. Kawawa ang maging bata. Anong masasabi ni nanay ngayon? Ang masasabi ko lang na kasi ina ako, alam ko ang pakiramdam ng anak na walang kinalakihang ama. Kasi ako may kinikilala akong ama, pero hindi ako lumaki sa ama ko rin. Kasi 5 taon pa lang ako, iniwan din ako ng tatay ko. Nagkapamilya din siya kasi ulit sa Mindanao. Nagkita na kami ulit. Malaki na ako. Tapos halos nag-aral ako na sariling sikap ko rin. Nakagraduate ako ng grade 6. Sariling sikap ko na masukan ako bilang katulong para makatapos lang kahit grade 6. Kaya alam ko yung pakiramdam ni Aisha. Ako naman, kung nanonood siya o nakikinig siya, Maririnig niya po ito na. Ang masasabi ko lang sa kanya na kausapin man lang niya. Kasi siguro matatanggal na yung ni Aisha kung makausap siya. Kasi hindi naman ni Aisha kailangan yung suporta niya. Baka natatakot lang siya na hihingan siya namin ng suporta para kay Aisha. Kahit pa paano natataguyod naman po namin yung pag-aaral niya. Nagsisikap naman po talaga kami kahit mahirap. Lahat naman ginagawa namin, pag-uuling, yan, pagkukupras, lahat ginagawa ng papa niya pag wala construction, nasa dagat. Para lang makapag-aral siya. Para maging kumpleto yung niya. Oo. Mawala na yung agam-agam tanong sa sarili niya. Ano po? Kahit kausapin niya isang bisis,
Para malaman naman niya siya kung anong isasagot niya sa tanong ng bata. Iba kasi na yung usapan ng magulang sa anak talaga. Diba? Sige, Nay, salamat sa iyong sinanay na lang. Nay, isang na lang, Nay, pakiusap na lang. Umiiyak si nanay, mga kababayan. Kasi para doon, pakiusap na lang, Nay, para sa tatay ni Aisha. Kasi I'm sure, mapapanood niya po ito. Sana man lang mabigyan niya ng ng closure yung nararamdaman ni Aisha. Siyempre, nagtatanong din yung bata kung bakit ayaw siya tanggapin, kung bakit hindi siya kinikilalang anak. Hindi naman talaga kami umahabol sa suporta niya o atensyon niya. Talaga ang gusto lang talaga na makausap niya para matapos yung talagang pagtatanong niya kasi minsan bali siya tinatanong niya bakit hindi talaga siya kinausap ni minsan hindi kinilalang anak. Yun lang po. Ayun. Mga kababayan, sana i-share natin ang video ito nang makaabot sa tatay ni Aisha. At sana sa tatay ni Aisha, sir, kung sino ka man, alam kong mapapanood mo ito. Lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo hihina. So habang malakas ka pa, ilang taon na ba yung tatay ngayon? Palagay nyo po, more or less 33, 34. Yun. Sa tatay po ni Aisha, lahat po tayo tatanda. So habang may panahon ka pa, sir, kasi may kasabihan po tayo, kung ano ang iyong ginawa sa iyong kapwa, yun din ay babalik sa'yo. Sir, sana maintindihan mo yung aking ibig sabihin na wag sana nating ipagdamot yung maliit na bagay. Narinig nyo po kung anong ibig sabihin ng iyong anak at itong mga lolo't lola nila at ang nanay ni Aisha. Wala silang habol. Ang gusto lang ni Aisha ay closure. Ayan. So muli mga kababayan, wala pong intention si Daddy Frankie na mangialam or anuman. Nagkataon lang po na nakita namin si Aisha. Ang pinakapunto namin dito mga kababayan is makatulong. So Aisha, ang reason kung ba't nandito ako ngayon, dahil nakita ko lalong-lalo na napakasipa mo sa pag-aaral, paglalakad mo, may ibibigay ako sa'yo. Sana makatulong ito, no? Okay. Aisha, bilangin mo, ha? Ibibigay ko to sa'yo, makatulong sana sa pag-aaral mo. Bili mo, para na rin sa pamilya mo. Okay? Opo. Magsisikap ka lang lagi. Ano't ano man ang pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Alam mo, minsan, dadalhin tayo ni God sa pinakamahirap na lugar. Pero hindi ibig sabihin ay hindi tayo mahal ni God. Maaaring inihahanda ka lang ni God sa mga pangalawang pagkakataon. Diba? Opo. Sinusubukan ka lang niya kung hanggang saan ang tatag at tibay mo. Para pag ibinigay na niya yung mga bagay-bagay na para sa'yo, ay nakahanda ka na at naging matatag ka na. Kaya lagi mong iisipin, ang kabiguan ay hindi pagkatalo. Nilalabanan para lalo kang magtagumpay, okay? Opo. Sana lumaki kang matatag lagi. So ito para sa'yo. Galing kay Daddy Frankie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Maraming salamat po. Malaking tulong na po to sa pamilya ko.
Lalo na po kayo, naghihirap po yung tatay po at nanay ko na makahanap po ng trabaho para po may pantustos sa pag-aaral ko. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Oo. Para sa'yo yan. Deserve mo yan. Binigay ni Daddy Frankie, maluwag sa aking puso. No? Harap. Si Lord na po bahala sa inyong lahat. Opo, Nay. Aisha, mag-aral kang mabuti. Okay? Kaya mo yan. Yan, perang yan, binigay ni Daddy Frankie yan. Binibigay namin yan na walang kapalit. No? Opo. Kaya kung may pasalamatan man tayo, unang-una si God. Pangalawa, ang ating mga followers, mga viewers. Dahil dyan ko rin kinukuha yung mga itinutulong ko sa mga tao kagaya nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. At salamat na rin po sa Panginoon kasi dinala kayo dito. Opo. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa iyo po. Sa iyo, Daddy Frankie. Yes. Maraming salamat po. Opo. Hindi namin talaga gagalawin yan kasi ilang taon na lang magkakalis na siya. Pagdagdag din yan. Kaya maraming salamat talaga. Maraming salamat kasi sa Panginoon, sa inyong lahat. Kasi dinala kayo dito. Sa Panginoon. Ang Panginoon kasi siguro nakikita naman yung paghihirap namin. Kaya siguro parang siya rin ang may na dinala kayo dito. Opo. Totoo po yan, Nay. Maraming salamat. Si Lord na lang po ang bahala sa inyo lahat. Ano man ang dumating ngayon, ano man ang nangyari ay kagustuhan po ng Panginoon. Hindi po ito magaganap kung hindi ibig ng Panginoon. Kasi maging ako, maging ang Team Daddy Frankie ay kasangkapan lang po yan ng Panginoon. Kaya thank you Lord po talaga dahil may natulungan na naman ang Team Daddy Frankie. Ayan. Maraming salamat Yeah. po.